So, what's up mga ka-travels? This is Mark Alan Mendoza Verinia, your travel nursing lecturer ng Review. So, dito po tayo ngayon sa Parisian. There you go. And syempre, you're ready for MAVS Technique number 2. So, mga ka-travel, tanong ko nga sa inyo, papasa po ba sa board exam? Yes! Magtatap po ba sa board exam? Yes! Kaya ba na school ninyo mag 100%? Yes! So, nurses, pakisabi nga sa sarili uli, magiging RN ako. Magiging RN ako. So, ang MAVS technique natin, na topic natin ngayon ay ang 4 nursing eras. Ang topic natin for your MAVS technique number 2 ay yung tinatawag natin na nursing eras na 4. So, always remember po, ang una natin dyan ay yung tinatawag natin na INAPECO. Okay? INAPECO. So, pag sinabi po natin INAPECO, syempre dati ang mga nurses noon ay inaape po talaga sila. So para mas mawas po sa utak natin, gagamitin po natin yung mnemonics na INAPECO. Okay, so ano yung in? We have your intuitive. Okay, ano naman yung apprentice? Ano naman po yung Okay, we have your educative and your co is your contemporary. So everyone, unahin muna natin yung first era natin na tinatawag natin na in, which is your intuitive nursing. So pag sinabi po natin intuitive nursing po, ito po yung unang era wherein, ipasok nyo lang po sa utak ninyo ay walang science, okay? Ulitin natin, walang science. Lahat ng ginagawa po dito, walang science. Like for example, trephining. Pasok po natin sa utak natin yung word na trephining kasi ang trephining, that is the drilling of hole in the skull. At ang pinaka-importante po dito is wala pong science, so ibig sabihin naniniwala po sila sa mga fake healers, sa mga shamans, na mga witch doctors, Dr. Quack, yung mga ganyan. So yan po yung mga doctors po noon. At pag mga sakit, naniniwala po sila sa sakit ay nanggagaling po sa mga evil eye. So dyan po yan. Siyempre, dati po yan, ganap na po yan yung mga tinatawag natin na evil eye. And ano pa ang kailangan natin malaman dito for your intuitive nursing? Ang mga nurses, sila po ay mga slaves, okay? So nurses before are slaves. They were slaves before. So yan po ang ating intuitive nursing. So always remember, lahat ng ginagawa dyan, walang science, okay? Wala pong doctors, walang nurses talaga na tinatawag na nurses because wala pa pong profession dyan. So next naman po natin ay tinatawag natin na apprentice era. So sa apprentice era naman po, always remember, ito po yung time na heaven and hell, okay? Bakit po heaven and hell? Kasi dito po, pag sinabi natin heaven, andito po lahat ng mga santo. Dito po yung mga sila Saint Catherine of Siena, okay? Andito din po yung Saint Elizabeth of Hungary at si Saint Clare. So ano po ba yung mga tatlong santo na yan? So Saint Catherine of Siena, siya po yung tinatawag natin na First Lady with a lamp, okay? So pag sinabi po natin First Lady with a lamp, yan po ay si Saint Catherine of Siena, hindi po si Florence Nightingale. Okay? Basta pag narinig po yung word na first, ayan po si Saint Catherine of Siena, okay? Ano susunod naman po natin ay si Saint Elizabeth of Hungary. So pag sinabi po natin si Saint Elizabeth of Hungary, siya naman po ang patroness of nurses. So sa kanya po talaga tayo mag-aas ng intercession, magpe-pray po tayo dyan para gusto mong pumasa at mag-top sa board exam kasi siya po yung patron po natin. And syempre si Saint Clare po, sikat po siyang santo na nagbigay ng care sa mga sick, okay? And sir, bakit naman po hell, okay? Ito po yung mga ka-travels kasi pag sinabi naman po nating hell, kasi dito po ang mga nurses noon ay belong po sa mga least desirable women. So ano ibig sabihin ng least desirable women po? Ito po ay mga babae na nag-aalaga and at the same time they're also, yes, they are called nurses, but they are also prostitutes and prisoners. They use their jobs para po
makagawa ng mali. So kinakatakutan po ang mga nurses noon. Kaya nga apprentice era, always remember, heaven and hell. And ang pangatlo naman po natin ay yung tinatawag natin na educative era, okay? Or the educative period. So sa educative era or your educative period, ito naman po yung time na matatalino po ang mga taong bayan, ang mga nurses po natin dito. Andito po lahat ng mga theories natin, mga theorists, okay? At also yung mga lawmakers when it comes to nurses, andyan po sila. And dito din po yung time nurses. Dito po yung time na focus po dito or very trend po dito yung mga wars, okay? Diyan po yung mga World War I, World War II, Crimean War, okay? So diyan po lahat ng mga wars sa educative period. So always remember po, pag sa educated or educative period, ito po yung time na mga matatalino and war po ang kaganapan dito. Yan ay educative period. And habang hinahawakan po natin itong Parisian for our fourth era po natin, ang pang-apat na era natin ay yung tinatawag natin na contemporary nursing era. So sa contemporary nursing era or contemporary era, ito po ang nangyayari po after your World War II until now. So ibig sabihin dito na po nagkakaroon na po, yes, may science na dito, yes, may profession na po dito, dito na po papasok yung CPD units, dito na po papasok yung BSN ng Bachelor of Science in Nursing ay 4-year course, at dito din po papasok nurses ang tinatawag po natin na curriculum. Dito po lahat ng mga yan. So dito din po papasok yung pinaka-importante na tinatawag natin na paggamit ng technology sa nursing profession. At syempre, yung subject na yan ay yung tinatawag natin na nursing informatics. So, papasok din po dyan mga taong bayan, mga ka-travels natin ay yung tinatawag natin na mga robotic nursing. So, dyan na po siya. Okay, anything that has updates already, dyan po siya papasok, and also the power of technology. Dyan po yan sa contemporary nursing. And that ends our MAVS technique number 2 entitled Your 4 Nursing Eras natin. So, mga nurses, mga ka-travels, papasa po ba sa board exam? Yes! Magtatap po ba sa board exam? Yes! Okay, kaya ba ng school ninyo mag 100%? Yes! Okay, so pakisabi ulit sa sarili mga ka-travels. Okay, magiging RN ako. Yan! So, see you again for our MAVS technique number 3. Bye!